Mr. Villacorda, hindi ako nakikipagbiroan sa'yo. Kung gusto mong mapabilis ang annulment natin, let's cooperate. Formal at inis na pahayag na siya ina dito. Di yan nagugustuhan ng mga hirit ni Clyden, baka akala ng lalaking to. Gustong gusto niyang ideya nitong makasama siya. Mrs. Villacorda, my decision is final. Now if you don't want to get in trouble, go home with me in the F-Park. Seryosong pahayag ni Clyden at hindi na si Shaina na itago pa ang matinding galit. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Nanggigigil niyang turan dito. Right and clear. Sagot ng binata at napailing sa Shaina na napaupo at nahawakan ng noo. Anong gusto mong palabasin? May sarili ka ng pamilya and 1 month from now magkakaroon na rin ako ng sariling anak. Hindi mo ba naisip yon? Galit niyang pahayag dito. Kahit kailan magulo talaga ang taong to. I'm willing to be a father of your child. Wala kaabog-abog na wika ni Clyden at napatawa siya ng sarkastiko. Sa tingin mo, matutuwa ako sa sinabi mo? Get out, I don't want to see your face. Formal at seryoso na siya inang sabi. Nanggigigil ang kanyang kalooban, ngunit naalala niyang buntis siya. Baka mapaanak siya na wala sa oras kung patuloy siya makikipag-argue dito. I will give you 1 week to relocate in F-Park. Tura ng binata. Naikayom ni Shaina ang kanyang palad at pumikit ng mariin. Pagmulat niya, wala na sa loob ng kanyang opisina si Clyden. Sa galit niya, naibato niya sa may pintuan ang kaninang hawak na ballpen. Tita, ano pong nangyari sa annulment namin ni Clyden? Saad ni Shaina na magkita sila ni Ginang Villacorda. Namimiss daw nito ang kanyang apo kung kahit ito ang sumundo sa kanya kinahapunan para kumain sa labas. Si tito mo nag-asikaso noon sa bagay niyan, iha, kasi agad namang umalis si Clyden papunta sa Amerika. Why? Tura ng Ginang habang nilalagyan nito ng pagkain ng kanyang plato. Kinasal po ba sila ni Samantha? Saad niya kung kaya't napatingin sa kanya ang Ginang. Wala akong naalalang nagpakasal sila, iha. Turan ni Ginang Villacorda kung kaya't napatigil siya. May bumabagabag ba sa'yo? Turan ng Ginang, ngunit alanganin siyang umiling. O siya, kumain ka na. Baka nagugutom ng apo ko? Saad ng Ginang kung kaya't gumiti na lamang siya dito. Natutuwa si Shaina sa mga pagkain in-order ni Ginang Villacorda kung kaya't magana siyang kumain ng marami. Ngunit hindi pa sila nakakalahi ng kain nang biglang lumitaw si Clyden. Hi mom, di mo ako sinabihan, may date pala kayo ng favorite mong daughter-in-law. Pahayag ni Clyden habang hinahalikan sa pisngi ang ina. Si Ginang Villacorda halatang nagulat sa paglitaw ng anak. Baka ma-stress si Shaina sa presensya nito. Masarap ang pagkain dito, iho. Gusto mong tip ni Shaina. Alam mo naman, pareho kami ng favorite na pagkain. Wika ng Ginang sa anak na umupo sa bakanteng upuan kahit pa hindi niya to iniimbita. Why are you here? I mean, may kamit ka ba dito or something? Turan ng Ginang sa anak, ngunit ngumiti lamang iyon. Pumunta talaga ako dito. Tumawag ako sa bahay ang sabi ni Dad, magkikita daw kayo ng aking asawa at kakain sa labas. Saad ni Clyden habang sumulyap sa dalaga. Si Ginang Villacorda naman napatingin sa anak. Pagkatapos ay binaling ang paningin kay Shaina na nooy biglang umasim ang mukha. Alam mo tita, ang sarap-sarap ng pagkain. Kaya lang may dumating na masamang hangin kaya't nawalan na ako ng gana. Wika ni Shaina na halatang hindi natutuwa sa pagdating ng anak nito. Don't worry my wife, masasanay ka rin kapag umuwi ka na sa bahay natin. Nakangiting pahayag ni Clyden at tinaasan niya to ng kilay. In your dreams. Pwede ba itago mo yung pagmumukha mo dahil ayaw kitang makita? Inis niyang turan dito. Sa halip tablan si Clyden, tumawa to sa sinabi niya. Okay lang na paglihian mo ko, sweetheart, para magkamukha kami ni baby paglabas. Tuwang-tuwa si Clyden sa nakikitang ekspresyon ng kanyang mukha, ngunit siniko ni Ginang Villacorda ang anak. Sobrang naiinis ang dalaga dito sapagkat malakas ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib. O siya, kumain na tayo. Masamang nag-aaway sa harap ng pagkain. Shaina, eat more of this. Ikaw naman, iho, serve yourself. Sige ng Villacorda habang nilagyan na isa pang uri ng pagkain ang plato ni Shaina. Agad namang tumahimik ang dalawa. Di na tiningnan ni Shaina ang binata kahit panay ang sulyap nito sa kanya. Mauna ka na, iho. Ihahatid muna namin ni Delphine si Shaina. Wika ni Ginang Villacorda sa anak pagkatapos ng tahimik na pagkain. Kanina ko pa pinauwi si Kuya Delphine, mom. Ihahatid ko na kayong dalawa. Turan ni Clyden at kapwa napatingin sa dalawang kasama dito. Ngunit nagkibit iyon. Di bali na lang tita. Mag-taxi na lang po ako pa uwi, total maaga pa naman.
Saad ni Shaina sa ginang, ngunit hindi yon pumayag. Nako, hindi iha. Baka mapano ka sa daan. Ihahatid ka namin ni Clyden? Tura ng ginang kung kahit wala siyang nagawa, kung di lumulan sa sasakyan ni Clyden. Nakangisi yon kung kahit di niya maiwasan na mainis dito. MNC or F-Park? Nakangising pahayag ni Clyden sa kanya, ngunit inirapan niya ito. Ikaw talagang bata ka, MNC. Si Ginang Villacorda ang sumagot sa pambabuska ng anak sa naiinis na si Shaina. Alright mom, sa susunod, sa F-Park na kita ihahatid. Hirit pa ni Clyden kung kaya natapik siya ni Ginang Villacorda sa balikat. Natawa ang binata sa ginawa ng ina kung kaya't iiling-iling niyang pinaandar ang sasakyan at pinatakbo. Pagdating nila sa MNC, nagpasalamat si Shaina sa ginang. Tumango yon kasabay ng paghaplos nito sa kanyang tiyan. Bye apo, grandmom loves you. Tura ng ginang at laking tuwa nito nang sumipa ang bata sa tiyan ni Shaina. Mabuti na lang lumabas na si Clyden upang pagbuksan siya ng pintuan. Ingat iha, huwag mong pansinin si Clyden. Saad ng ginang habang binigyan siya ng beso-beso. Ngumiti si Shaina dito at nagpasalamat sa ginang bago bumaba. Thank you tita, ingat po kayo sa pag-uwi. Turan niya at tumango iyon. Sakto nang binuksan ni Clyden ang pintuan, agad niyang tinagong kanyang pagkakangiti. Ini-offer nito ang kamay para alalayan siya, ngunit tila hindi niya yon nakita bagkos kumapit siya sa may pintuan para makababa na maayos. Pagkababa ni Shaina, may pumarada rin sasakyan sa may likuran ng sasakyan ni Clyden at maya-maya lang lumabas si Leo at agad lumapit sa kanila. Sakto palang dating ko. Nakangiting pahayag nito habang nakatingin sa kanila. Binigyan ng halik sa pisngi ang dalaga at pagkatapos sinaplos ang kanyang tiyan. How's my baby boy? Turan niya na animoy, kinakausap ang tiyan ng dalaga. Hi, Dr. Leo? Bati ni Ginang Villacorda sa may bintana ng sasakyan at napaangat yon ang mukha. Tila napakunot pa ng noon na masulyapan ang lalaking nakahawak sa pinto na sinakyan ni Shaina. Hello po, Mrs. Villacorda. How are you? Magalang na pahayag niya sa ginang. Fine, doctor. Kumain kami sa labas ni Shaina. Saad ng ginang at nakangiting tumango iyon. Oo nga daw po, hindi na kayo bababa? Baka gusto niyong pumasok muna sa loob. Tura ng doktor at ngumiti iyon. I'd love to, pero next time na lang. Gumagabi na, baka mag-alala si Oliver kung late kaming makauwi. Tura ng ginang at tumango-tango ang doktor. Okay ma'am, see you again? Saad ng doktor na kumaway dito pagkatapos sa inakbayan sa Shaina upang pumasok na sa building. May kinuha tong pasalubong sa sasakyan nito at tuwang-tuwa ang dalaga nang iabot ni Leo to sa kanya. Pagkapasok ni na Shaina at Leo sa building, saka lamang inapaka ni Clyden ang silinyador ng sasakyan. Sa buong biyahe, tahimik ito, tila napakalalim ng iniisip. Sige ng Villacorda naman pinapakiramdaman ng anak. Alam niya, maraming tumatakbo sa isip nito. Baka isang araw hindi niya na maitago ritong totoo tungkol sa pinagbubuntis na Shaina. Mom, bakit hindi pinroses ni Daddy ang annulment? Maya-maya ay turan ni Clyden sa ina. Hindi ko alam sa daddy mo, iho. Lately ko lang din nalaman na hindi na pawalang bisang kasal ninyo. Turan ng ina na naikompas ang kanyang mga daliri sa hawak na manibela. Siguro dahil parang hindi ka interesadong ituloy pa yon o di naman kaya may ibang dahilan, Mom? Saad ni Clyden sa ina at natigilan yon. What do you mean, iho? Turan niya dito. I don't know, Mom, pero feeling ko may hindi kayo sinasabi sa akin. Saad ni Clyden at lihim na napalunok ang ina. Hi, iho, kung ano-anong iniisip mo. Tulinan mo ang pagmamaneho at baka nag-aalala na ang daddy mo. Saad ng ginang kung kaya't diin na ni Clyden ng kaunti ang pag-apak sa silinyador. Pagkatapos namang 10 minuto, pumasok na sa villa ang kanilang sasakyan. Agad namang tumakbo ang isang guard upang pagbuksan ng ginang, nalulan sa kadarating na sasakyan. Salamat! Wika ng ginang pagkatapos itong maalalayang bumaba at nagbaw naman iyon. Agad nang lumakad ang ginang papunta sa loob ng bahay na di na hinintay pa si Clyden na makababa mula sa driver's seat. Mom, ilang buwan na yung pinagbubuntis ni Shaina? Bago makapasok sa loob ang ina, tanong ni Clyden dito. Natigilan si Ginang Villacorda sa katanungan ng anak at tila nakukorner siya nito. Kung next month siya manganganak, di ba dapat sa akin yon? Dagdag niya nang di makapagsalita ang ina habang ito'y nakatingin sa kanya. Pero mas pinili mo si Samantha at ang kanyang anak, iho.
Formal na pahayag ng kanyang ina at sunod-sunod ang kanyang ginawang paglalok. Clyden, okay na sa Shaina. Please, wag mo na siyang guluhin. Tura ng ina at pinagpatuloy na ang pagpasok sa loob ng bahay. Good morning, sir. Magalang nabati ni Sarah kay Clyden. Agad siyang tumayo, ngunit dire-diretso na ang binata sa opisina ng kanyang boss. Where's your boss? Nakakunot noong tura ni Clyden dito at halos mapatalon to sa kinatatayuan. Sir, naka-leave na po si ma'am. Turan ni Sarah at biglang nalukot ang mukha ng binata. What? Sinong may sabi? Saan niya rito? Sir, noon pa sana naka-leave si ma'am. Pumapasok lang kapag may mga urgent reports. Pahayag ng secretary. Contact her. Sabihin mo hindi approved ang leave niya. Maraing utos niya kay Sarah. Sir, last month pa po na-approve yun. Pangatwiran ni Sarah. Do as I say. Tawagan mo o pasasabugin ko itong opisina ninyo. Pagbabantang pahayag ni Clyden kung kaya dali-daling dinampot ni Sarah ang telepono at i-denial ang numero ni Shaina. 2 beses lamang na nagring ang phone nito at nasa ere na ang boses ng dalaga. Yes, Sarah? Turan ni Shaina sa kabilang linya. Ma'am, andito po si Sir. Pasok daw po kayo. Si Sarah na halatang sobrang nalilito. Pakisabi I'm on leave now. Kung di siya maniwala, pakalkala mo yung paper ko sa HR. Turan ng boss sa kabila. Pero ma'am, hindi daw po approve. Heist, you know it's approved. Sabihin mo hindi ako makakapasok, I'm out of town. Sige na, bye. Ang kanyang boss at nawala na to sa ere. Pagkababa ng boss niya ng phone, hindi niya malaman ang gagawin kung paano niya haharapin ang nagagalit na OIC. Sir, what? Matigas na tura ni Clyden at di niya maitagong pagkatakot. Hindi raw po makakapasok si ma'am, out of town daw po siya. Saad niya sa binata. Kita-kita niya galit na nakarehistro sa mukha nito. Sang lupalop ng Pilipinas nagpunta. Galit niyang pahayag at nanginginig si Sarah na umiling. Sorry sir, hindi po niya nasabi. Turan ni Sarah at tinapigilan ni Clyden ang sarili na suntukin ang mesa nito. Nabasag ang salamin na nakapatong sa mesa ni Shaina, kasabay ng pag-agos ng dugo sa kamay ni Clyden. Sobra namang ninervyos si Sarah sa nakita, ngunit agad kinuha ang medical kit sa opisina ni Shaina. Lumapit sa binata. I'm okay. Kalmadong hayag ng binata na kinuha ang gauze pad at pinaikot sa sugatang kamay. Sir, patatawag ko ang company doctor. Suhestyon ni Sarah ngunit umiling ito. No need. I'll be the one to go there. Thank you. Tura ng binata dito. Pagkatapos, tinalian ang kamay at nagpaalam na siya sa secretary ni Shaina. Di na pumunta sa opisina si Clyden bagkos, dumiretso siya sa baba at tinungo ang nakapark na sasakyan. Dumaan siya sa kakilala niyang klinik at umalis hanggang napadpad sa F-Park. Pumasok siya sa bahay at gaya ng dati, malinis pa rin kahit walang nakatira. Nilibot niya ang paningin sa living room. Ang picture nila na Shaina naroon pa rin. Kinuha niya ito at isinalampak ang katawan sa sofa, pinakatitigan ng matagal. She looked lovely and base sa picture nila ni Shaina, nangling na mga mata nito, kakaiba ang saya ni Shaina habang nakayakap siya sa likod nito. Maya-maya lamang ay nilagay niya sa kanyang dibdib ang hawak na frame at pumikit, trying to remember all the details in Shaina's innocent face. Samantala, kasalukuyan na sa Tagaytay si Shaina nang tumawag si Sarah. Di niya alam kung ano na naman ang problema ni Clyden, samantalang nagagawa naman niyang reports na pinapagawa nito. Naiinis siya sa lalaki, ngunit nag-aalala din nang sabihin ni Sarang sinuntok nito ang table niyang may salamin at nagdurugo ang kamay nito. Naalala niyang kinumusta niya ang lagay ng binata. Sinabi ni Sarah, tinulungan niya itong bigyan ng first aid at huminto rin daw ang pagdurugo nito kung kaya't nakahinga siya na maluwag. Sinama siya ni Leo sa Tagaytay para sa private family gathering. Napakaganda ng private house ng pamilyang Chan sa Tagaytay at mula sa kanyang silid overlooking ang kabuuan ng napakaganda at malamig na Tagaytay. Maya-maya lang kumatok na si Leo sa kanyang silid. May family dinner ang mga Chan at ang bawat isa bihis na bihis. Pagdating nila sa hapag, naroon na ang mga magulang ni Leo. Ang daddy nito na dati nawawala, ang mga mata habang nakangiti. Nakagya tinawakan ng kanyang Chan pagkakita sa kanya. Si Mrs. Chan na formal naman ay ngumbiti din habang hinahaplos ang kanyang Chan. Naroon din ang kapatid ni Leo na si Donatello at ang girlfriend nito habang hinihintay ang pagdating ni Rafael at ang asawa nito.
Kinagulat ng lahat ang biglaang pagpapakasal. Sa Amerika ang kapatid ni Leo. Maya-maya lang may mga yabag na papalapit kung kaya excited ang lahat na hinintay ang paglitaw ni na Rafael at ng asawa nito. Paglitaw ng dalawa isa-isang nagsipagtayuan ang lahat at binigyan ng mainit na bati ang mga bagong dating. Si Shaina naman parang itinulos sa kinaupuan, hinahanap sa isip kung saan niya nakita ang asawa ni Rafael. "Everyone, meet my wife, Samantha White." Narinig ni Shaina ang pahayag ni Rafael at yun na nga ang pumasok sa kanyang isip. Pero paanong ipinapakilala ni Rafael na asawa niya ito? At katulad din niya, malaki rin ang kanyang tiyan. Sobrang naguguluhan sa Shaina kung kaya't pagkatapos ng dinner, nagpaalam na lang siyang lalabas at lalanghap ng hangin. "Okay ka lang ba?" Nag-aalalang tanong ni Leo sa kanya nang magpaalam siya at tumango siya dito. "Si Samantha," saad niya kay Leo na hindi pa rin makapaniwala. Tumango naman si Leo, ngunit wala naman tong maibigay na detalye. Napakabilis ng pangyayari para sa pag-aanunsyo ng kapatid ng kasal at magkakaroon na to ng anak. "Sa labas ng ako, I need some fresh air." Turan niya kay Leo at alanganin pa tong tumango. Pagdating sa labas, naglakad-lakad si Shaina sa my garden trying to figure out kung ano ang nangyari kina Samantha at Clyden. Surprise, surprise! Mula sa kung saan, lumapit si Samantha. Tiningnan niya ito. Hindi niya rin mawari kung sarkasiko ba itong nakangiti o talagang nature niya ang ganong ngumiti. Is that Filicorda or Chan? Saad nito habang nakatingin sa kanyang malaking tiyan. How about yours? Is that Chan or Filicorda? Hindi si Shaina makapaniwala. Kinakausap niya ngayon ang babaeng to. Ngunit ngumiti iyon. Chan. Maikli at nakangiting pahayag nito. Seriously, how come? Di ni Shaina napigilang turan dito at napapalatak yon ng mahinang pagtawa. It's a long story. Saad ni Samantha at tiningnan niya ito sa mga mata. Gusto niyang malaman ang mga kaganapan at kung ano nga ba ang nangyari sa kanila ni Clyden. Alright, ever since the day he admitted to me that he loves you, he never came back to the hotel to see me. I felt so hurt and angry, so I went to the hotel bar and got drunk. On my way to my room, I saw my husband. I chased him, thinking that it was Clyden. You tricked him? Di makapaniwalang turan ni Shaina dito. It is not like that. I just found out that I'm pregnant one day, and I don't know who and where the man that I was with, so I decided to tell that it was his. Turan ni Samantha at napapikit si Shaina. Parang bigla, naramdaman niya sa kanyang puso ang na-feel niyang sakit nung nalaman niyang buntis ito at si Clyden ang ama. How did Rafael meet again? Turan niya rito. I didn't know that he was looking for me. He went to the US and met me, but I already declared that my child was Clyden's, so I decided to keep it. But Rafael keep on calling me and Clyden heard it. Sagot ni Samantha at di niya ma-imagine anong reaksyon ng binata nang marinig nito na hindi sa kanyang pinagbubuntis nito. Did he marry you? Turan niya dito at natawa yon. No, he wasn't interested in marrying me. And according to him, your annulment was denied. Saad ni Samantha at kahit papano, nakaramdam si Shaina ng tuwa. He loves you. He was furious when he found out that I tricked him, but he was so happy when he talked. I'd never seen his excitement to our entire relationship. Saad ni Samantha. Wala sa Shainang alam na isasagot dito. I'm sorry, Shaina. Turan pa nito habang hinahagilap ang kanyang kamay. Ngumiti siya rito kasabay ng pagtango. Tapos na ang lahat. Kahit gaano man kasakit ang pinagdaanan niya dahil dito, hindi na yon may babalik pa. Kahit papano, may ibsa ng bigat niyang dinadala simula nung nalaman niya na buntis ito. Niyakap siya ni Samantha bago pumasok sa loob. Kapwa pa nagkakatawanan na magkauntog ang malalaki nilang tiyan. Pagkaalis ni Samantha, humiga si Shaina ng malalim. Pagkatapos, pumikit ng mariin habang finifeel ang mahalumigmig na hangin. Di niya alam kung totoo ang kanyang mga nirig at ang mga pangyayari, pero aminin man niya o hindi, gumaan ang anumang nararamdaman niya sa dibdib. Shaina! Papasok na ang dalaga sa loob na makasalubong niya si Mrs. Chan. Medyo ninervyos ang dalaga, kahit kasi alam nitong magkaibigan sila ni Leo, naroon pa rin ang aura nitong masungit. Tita, alanganing bati niya rito. Halika, saad na matanda habang sumusunod siya dito.
I'm not against your friendship with Leo, but I'm afraid, paano magkaka-girlfriend ng anak ko kung palagi kang nakabuntot sa kanya? Straight na pahayag ni Mrs. Chan sa kanya. Agad na pahiya ang dalaga na ma-realize tama nga naman ang sinabi nito. Huwag mong mamasamain to, iha ha? No, tita, it's okay. Tama nga po kayo. Turan niya at hinawakan siya na matanda sa kamay. My fiancé kasi si Leo, baka mag-back out kung makikita kayong palaging magkasama. Paliwanag ni Mrs. Chan at tumango-tango siya dito. Soon kapag lumabas na si baby, maintindihan mo kung bakit lahat ng nanay gusto ang pinaka-best para sa anak nila. Tura na matanda at wala siyang magawa kundi ang tumango dito. Okay, iha, enjoy your stay here. Huwag kang mahiya kung may kailangan ka ha. Mauna na ako sa loob. Ang mommy ni Leo at nakangiti siyang kumaway dito.